Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 8. Ang ating paksa ay Pangkapaligiran at Kalidad ng Pamumuhay ng Tao, Teknolohiya at Ekonomiya ng Lipunang Maritime, Uri ng Kabuhayan, Kababaihan sa Sinaunang Lipunan. Isulat sa tamang hugis ang mga produktong ikinakalakal ng ating mga ninuno noon. Narito ang mga pagpipilian: palay, kasangkapang gawa sa metal, kopra, timbangan, troso, isda, kristal, niyog, tanso, at seramika. Narito ang mga kasagutan. Para sa kalakalang panloob, palay, isda, kopra, niyog, at troso. Para naman sa kalakalang panlabas, kasangkapang gawa sa metal, kristal, timbangan, tanso, at seramika. Karagdagang gawain, bato-batopik, panlabas na kalakalan. Hango sa larong bato-batopik, tukuyin kung sinong dayuhan ang nakaimpluwensya ng mga sumusunod. Sa hudyat ng guro, ipakita ang bato kung Chino, papel kung Arabe, at gunting kung Indian. Pagkain ng siopaw at pansit. Pagsuot ng sarong at putong. Paggamit ng kalendaryo. Paniniwala sa mga pamahiin. May dala ng seda at porselana. Magbigay ng iba't ibang uri ng kabuhayan sa sinaunang lipunan. Ano-anong mahalagang gampanin ang ginampanan ng mga kababaihan sa sinaunang lipunan? Paano mo pahahalagahan ang ginampanan ng mga kababaihan sa sinaunang lipunan? Gawain bilang 2, buuin mo ako. Punan ang kahon ng nawawalang letra upang mabuo ang hinihinging salita sa bawat bilang. Una, tawag sa sistema ng pagpapalitan ng produkto. Pangalawa, malimit ito ngayong mangyari sa kabundukan at nagiging sanhi ng malawakang pagputol at pagsunog ng mga punong kahoy sa kagubatan. Gumamit ng habihang gawa sa kahoy sa paghabi ng tela gamit ang sinamay mula sa abaka. Pang-4, tawag ng mga Bisaya sa nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Pang-5, tawag naman ng mga Tagalog sa nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Narito ang mga tamang kasagutan: barter, slash and burn, paghahabi, babaylan, katalonan. Para sa ikalawang araw, konsepto bilang 1, kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Ang pagsasaka ay isa sa mga pangunahing ikinabubuhay ng ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang mga pangunahing itinatanim noon ay mga palay, mais, nyog, tubo, saging at iba pa. May 2 sistema ng pagsasaka noon. Ito ang paglilinang at pagkakaingin. Sa sistema ng paglilinang ay binubungkal ng mga magsasaka ang mga lupa sa pamamagitan ng kanilang kamay o matitigas na bagay upang ito ay matamnan. Ang pagkakaingin, slash and burn, naman ay ginagawa sa pamamagitan ng pagputol at pagsunog ng mga puno sa gubat upang muling matamnan ng bagong pananim. Ang ating bansa ay napapaligiran din ng mga anyong tubig, kaya't hindi katakatakang ang pangingisda ay isa rin sa mga ikinabubuhay ng mga Pilipino noon. Nang huhuli sila ng mga yamang dagat
sa pamamagitan ng baklad, sibat at bingwit. Hanap buhay din nila ang manisid na mga perlas, korales at kabibe na kanilang ipinagbibili sa mga mangangalakal. Ang pangangaso sa kagubatan ay ikinabubuhay rin ng mga Pilipino noon. Nanghuhuli sila ng maiilap na hayop gaya ng usa, baboy ramo at iba't ibang uri ng ibon gamit ang pana, sibat, punyal at bitag. Mayroon na rin silang kaalaman sa paggawa ng mga sasakyang pantubig na yari sa matitibay na kahoy sa kagubatan na ginagamit naman nila sa pakikipagkalakalan at pakikidigma. Marunong ding magmina ang ating mga ninuno. Nakakapagmina sila ng ginto, pilak, tanso at iba pang uri ng mineral. Ang mga ito ay ipinapalit nila sa mga dayuhang mangangalakal at ginagawang palamuti at alahas. Sa Visayas, halimbawa, isinasagawa ang placer mining o pagmimina sa batis gamit ang kahoy na kawali at kahoy na batya. Mayroon na ring industriyang pantahanan noon. May kaalaman na sila sa paggawa ng palayok, banga at iba pang kagamitang pantahanan. Marunong na rin silang gumawa ng alak at suka mula sa katas ng nyog at tubo. Naghahabi na rin sila ng mga tela at basket na yari sa abaka na may iba't ibang disenyo. Ang mga sobra sa pangangailangan ng barangay ay natutunan nilang ipalit para sa ibang produkto. Unang isinagawa ang pakikipagkalakalan sa pagitan ng iba't ibang barangay. Ang pagpapalitan ng produkto ay tinawag na sistemang barter. Lumago ang pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Nakipagkalakalan na sila sa mga taga-India, Indonesia, China, at sa mga Arab. Naging mahaba ang kasaysayan ng pakikipagkalakalan ng mga Pilipino. Nangangahulugan lamang ito ng magandang ugnayan at dahil sa taglay na katangian ng mga Pilipino na pagiging matapat at mapagkakatiwalaan. Gawain bilang 3, kabuhayan natin. Gumawa ng papel ng talahanayan katulad ng makikita sa ibaba. Isulat ang mga kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino, mga pamamaraan at kagamitan at ang mga produkto o gawang yari sa partikular na kabuhayan. Halimbawa, para sa kabuhayan, pagmimina o placer mining. Pamamaraan, pagmimina sa batis gamit ang kahoy na kawali at kahoy na batya. Produkto o gawang yari, ginto o makagawa ng mga kagamitan na yari sa ginto. Magbigay ng 5. Proud ako dito. Ipakita na ipinagmamalaki mo ang kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Pumili ng isang gawain ayon sa iyong interes. Sundin ang pamantayan sa ibaba para sa gawain ito. Bumuo ng isang poster na nagpapakita ng mga natatanging katangian at kabuhayan ng mga Pilipino noon gamit ang mga angkop na letra, larawan at kulay. Ibahagi ito sa klase. Bumuo ng tula na nagpapakita sa kahusayan at kasipagan ng ating mga ninuno sa kanilang mga hanap buhay. Bigkasin ito sa harap ng klase. Bumuo ng maikling pagtatanghal na nagtataglay ng angkop na dialogo at galaw tungkol sa kahalagahan ng kabuhayan na siyang ikinabubuhay ng mga Pilipino noon. Maaaring makipangkat sa iyong mga kaklase o maghanap ng kapareha. Itanghal ito sa klase. Narito ang pamantayan. Gawain bilang 5, kapareha ko. Hanapin mo, panuto, pagtambalin ang mga hanay A sa pamamaraan o kagamitan na ginagamit sa hanap buhay, hanay B. Isulat ang titik, sapat lang. Para sa hanay A,
pangangaso, pagkakaingin o slash and burn, pangingisda, pagpapalayok, paghahabi. Hanay B, A. Malawakang pagputol at pagsunog ng mga punong kahoy sa kagubatan bago tamnan. B. Isang proseso at ang mga produkto ng paghuhubog ng sisidlan at ibang bagay na may putik o luwad. C. Gumagamit sila ng bitag o patibong tulad ng mga hukay upang makahuli ng malalaking hayop. D. Gumagamit ng habihang gawa sa kahoy sa paghabi ng tela gamit ang sinamay mula sa abaka. E. Lambat, pingwit, basket at lason ang mga pangunahing kagamitan sa pangingisda. Narito ang mga tamang sagot. Gawain bilang 6, hagdan ng pagpapahalaga. Batay sa napag-aralang aralin, ano-anong magagandang katangian ng ating mga ninuno ang nais mong tularan. Pumili ng 5 at ihanay ito ayon sa iyong pagpapahalaga. Ilagay sa mga hagdan at ipaliwanag kung bakit ito ang iyong napili. Mapagmahal sa kalikasan, masipag, matyaga, malikhain, matapat, mapagkakatiwalaan, mapamaraan, matapang. Para sa ikatlong araw, konsepto bilang 2, kababaihan sa sinaunang lipunan. Mataas ang pagpapahalaga ng sinaunang lipunang Pilipino sa kababaihan, bukod sa katungkulan bilang ina at tagapangalaga sa pamilya, may mahalagang bahagi rin silang ginagampanan sa lipunan. Kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang Pilipino. Ang mga Katalonan sa mga Tagalog at Babaylan sa mga Bisaya ang nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Nagsilbi silang tulay sa pagitan ng mga tao at ng mga Diyos at Diyosa at tagapamagitan upang makausap ng mga nabubuhay ang mga yumao. Idinudulog din sa mga Katalonan at Babaylan ang mga karamdaman, pisikal man o supernatural. Naging papel din ng kababaihan sa sinaunang lipunang Pilipino ang pangangalaga at pag-iingat sa kultura at panlipunang karunungan o kaalaman ng kanilang lokal na pamayanan. Ang Babaylan ang nagtatakda noon kung kailan dapat sisimulan ang paghahawan ng kagubatan at kung kailan magsisimula ang pagtatanim, katulad sa Ifugao. Nangunguna ang mga kababaihan sa pagtatanim at pag-aani. Nagtamasa rin sila ng mga karapatan tulad ng mga sumusunod, pagmamay-ari at pagmamana ng mga ari-arian, pakikipagkalakalan, pagiging dato kung walang lalaking magmamana ng katungkulang ito, pamimili ng mapapangasawa, pagkikipagdiborsyo sa asawa at muling pag-aasawa, pagpapangalan ng anak. Kakaiba rin ang paraan ng panliligaw o panunuyo noon. Hindi ka agad-agad magiging asawa ng sino mang umiibig sa kanya ang isang babae. Dumaraan muna sa maraming pagsubok ang isang lalaki bago mapangasawa ang nililigawan. Kinakailangan munang magsilbi ang lalaki sa pamilya ng babae sa loob ng ilang buwan o taon. Sa pag-aasawa naman ay kinakailangang magbigay ng dote o bigay kaya ng pamilya ng lalaki sa babae. Karaniwang binibigay ang lupa, ginto, anumang ari-arian o kahit anong makakaya ng lalaki para sa pamilya ng babae. Gawain bilang 7, i-react mo. Batay sa iyong natutunan sa aralin, tukuyin kung ang isinasaad sa pangungusap ay nagpapakita ng katangian o karapatan ng mga kababaihan sa sinaunang lipunan. I-react o iguhit ang masayang mukha at malungkot naman kung ito ay hindi. Kababaihan ang nagsisilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang Pilipino. Ang kababaihan ang nagsisilbing hukuman sa mga may sala.
Naging papel din ng kababaihan sa sinaunang lipunang Pilipino ang pangangalaga at pag-iingat sa kultura. Kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang Pilipino. Pinangangasiwaan ng mga kababaihan ang mga mandirigmang magtatanggol sa kanilang pamayanan. Narito ang mga tamang kasagutan. Gawain bilang 8, double bubble. Gamit ang double bubble diagram, isulat ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga kababaihan noon at ngayon. Para sa ika-4 na araw, konsepto bilang 2, kababaihan sa sinaunang lipunan. Gawain bilang 9, pag-usapan natin. Think, pair, share. Humanap ng kapareha at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ilarawan ang katangian ng kababaihan sa lipunan noon. Isa-isahin ang mga tungkulin at gawain kanilang dapat at kayang gawin. Sang-ayon ka ba? Dapat paglingkuran muna ang pamilya ng babae bago sila magpakasal ng lalaking iniibig? Bakit? Masasabi mo bang mataas pa rin ang katayuan at iginagalang pa rin ang kababaihan sa kasalukuyan? Bakit? Sa mga natalakay, alin ang mas gusto mo? Ang mga dating pagpapahalaga sa mga kababaihan o iyong sa kasalukuyan? Gawain bilang 10, isa-isahin ang kabuhayan ng ating ninuno sa sinaunang lipunan. Itataas ang isang kamay kung tama ang pahayag at 2 kamay naman kung mali. Ang ama ang may karapatang pumili ng pangalan ng anak noon pa mang unang panahon. Ang kalalakihan ay nauunang maglakad kaysa sa kababaihan bilang pagbibigay galang, lalo na sa ama ng tahanan. Ang katayuan ng babaeng Pilipino noong unang panahon ay tunay na mataas. Sa pag-aasawa, kinakailangang magbigay ng dote o bigay kaya ng pamilya ng lalaki sa babae. Ang panliligaw ngayon ay mas mahirap sa panliligaw noon. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong pagsusulit, piliin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat sapat lang ang titik ng iyong sagot. Para sa hanay A, paraan ng pagkikipagkalakalan. Paraan ng pagsasaka kung saan ang mga puno ay sinusunog upang pagtaniman. Sistema ng pagsasaka sa pamamagitan ng pag-aararo. Gumagamit ng sibat, pana at patubong sa paghuli ng hayop. Gumagamit ng sibat, pana at patibong sa paghuli ng hayop. Gumagamit ng backloom weaving. Para sa hanay B, pagkakaingin, pangangaso, paghahabi, barter, paglilinang. Narito ang mga tamang sagot. Lagyan ng check ang mga kaugaliang ipinakita sa kababaihan noon at X kung hindi. Harana. Paninilbihan ng lalaki bago ikasal. Pagbibigay kaya o dote. Isinasangguni ng ina ang mga dapat gawin ng mga miyembro ng pamilya. Babae ang nag-iingat ng yaman ng pamilya. Narito ang mga tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, pumili ng hanapbuhay sa sinaunang lipunan. Suriin ang pagbabago sa pamamaraan at kagamitan noon at sa kasalukuyan. Magsagawa ng panayam sa kilala mong magsasaka o may alam at kasanayan
sa ganitong uri ng hanap buhay. Gamitin ang chart na ito.